Agree ka ba or disagree na dapat daw, according to this post, na ang mga karapat-dapat lang daw na maging food vloggers ay yung mga may background sa businesses such as yung chefs o kaya cook or restaurant owners versus mga food vloggers or food content creators. Sabi kasi dito sa post, as a previous owner of restaurant business, I confirm that bloggers, unless have valid experience in food business, are just critics and distractors who are self-entitled that can make or break a business image. Restaurant owners can drive away and ban bloggers who are making content of their business without permission. They are either brats or genuine con artists. Real performance of restaurant is best sourced from food license regulators and general public reviews, not from a single individual. Just imagine a vegan blogger making a review on seafood or grill restaurants. This post is in reaction sa isang post wherein, here's a Baguio hack for visitors and tourists. Want to know where to eat in Baguio? Saan mga low-key kainan na masarap at affordable? Don't ask a food vlogger. Ask a taxi driver because they know. To answer the question whether agree or disagree, for me, I beg to disagree. Kasi the first reason is, parang tinatanggalan naman kami ng karapatan para mag-vlog about food business, no? Or vlog, I should say. Na ang main point ko lang dito is, me bilang isang customer, nag-share lang naman ako ng experiences ko sa mga napupuntahan kong restaurants or cafe. I'm giving them my subjective opinions kung ano yung mga naging experience ko sa mga food, service, price, sa ambience, di ba? Pangalawang reason naman ay, hindi naman kailangang meron kang background sa food business such as being a restaurant owner or former restaurant owner para magbigay ka ng opinions or observation mo about sa napuntahan mong restaurants or any food stalls, mga ganyan. Or chef ka, mga ganyan. Kasi lahat naman tayo may karapatan na magbigay ng content regarding our feedbacks sa mga napupuntahan nating kainan, di ba? Tsaka ang third reason dito, para sa akin lang, correct me if I'm wrong, ay parang nai-invalidate yung customer experience. Kasi bilang ako na isang customer na pupunta sa mga restaurant, syempre, di ba, hindi naman masama na magbigay ako ng feedback. And this feedback can make a big help for the restaurant owners na i-take look nila kung ano nga ba yung pwede nilang i-improve. Kaya nga, andyan yung customer satisfaction survey. So, nagkataon lang siguro na content creators kami na may platform, which is, kapag positive naman, mas nakakatulong, no? And kapag may mga nasabi kami na parang hindi namin nagustuhan, it is a way na i-improve nila kung ano man yung na-observe namin, such as yung food, services, price, ambience, mga ganyan. Tsaka ang isa pang reason ay nasa internet age na tayo wherein yung mga tourist na pupunta dito sa Baguio ay nagre-research na online bago pa man din sila makapunta dito. So they will have an idea by watching yung mga vlogs online, yung mga reviews or personal na experience ng mga nakapunta sa mga cafes, mga restaurants, para magkaroon sila ng idea kung saan nga ba yung pinakamura, pinakabonggang lasa, pinaka-accessible, pinakamaganda, or pinakamahal na mga restaurants na pwedeng puntahan dito sa Baguio. Mapasosyal ka man, middle class, or budget traveler ka. Ito naman yung nabasa ko sa comment section, no? So, sabi ni Ma'am Ferline, firstly, they should know how to differentiate bloggers to vloggers. So, ang difference kasi is bloggers, yung gumagawa ng blog, bloggers.com, parang parang diary siya with photos, pictures. Bago dumating yung pag-vlog, video vlogging, yan na yung mga gumagawa ng video content. So, you don't need to own a food business para lang magkaroon ka ng right to review or para maging food critic ka. Eh di mas lalo kayong magiging iyaking kung yung magre-review talagang food critic or food enthusiasts, mga professional cooks, ganyan. So, vloggers are a great help sa mga geographic market nyo, especially din sa pag-improve ng services at food kasi it's constructive and also taste is subjective. Kaya nga, kahit i-rate nila na 6 out of 10, may curious pa rin na magta-try sa inyo, di ba? So, yes, hindi mo kailangan maging isang professional na food critic, former restaurant or restaurant owner, o kaya maging chef
para mag-review ka ng food, di ba? Ito rin yung another comment na mix ng Ilocano and Tagalog. Sabi niya dito, summarize ko na lang nasa internet age na kasi tayo ngayon, so lahat accessible, yung chismis naging virtual na, o di ba? So, hindi lahat about food vlogging and kung sino yung pwede mong mapagtanungan. Pero pwede rin yung mga taxi drivers because they are honest and talagang ituturo basing sa experience nila. So, ganun din sa mga content creators like me na nag-share na experience sa mga pinupuntahan namin na mga kainan, no? And then, to food vloggers, it's their own preference and sariling panlasa. So, don't be trusting, I think. And ang titignan nyo na comment, na critique ng mga vloggers is yung cleanliness ng lugar, yung hospitality ng staff, affordability ng prices. Tapos, sa taste, di naman tayo pare-parehas. May masarap sa iba, yung iba, hindi. So, medyo accurate yung sinabi ng nag-comment na to. Kaya nga, story of Anthony. Kasi, sinishare ko yung experience ko sa mga napuntahan ko, sa mga nakainan ko, mga ganyan. Not as a food vlogger, but as my experience bilang isang customer sa place na yan, sa hotel, sa restaurant, sa cafe. And pagdating naman sa pageant, hindi ko naman sinasabi na pageant vlogger ako, kundi I'm just a pageant fan na sinishare ko yung mga thoughts ko about mga candidates, mga ganyan. And syempre sa mga pinupuntahan kong mga travel destinations, sinishare ko yung mga nakita ko na experience ko, mga ganyan. And I hope na nagustuhan nyo yung mga pagko-content ko kasi binibase ko lang yung personal experiences ko. Kasi hindi naman ako expert, no? Okay? So, hindi naman tayo perfectong tao. So, kaya nga, story of Anthony. And kung meron din kayong gustong isuggest na i-review natin, mag-comment down below kayo or i-message nyo lang ako kung may gusto kayong i-review tayong mga restaurant, mga hotel, mga ganyan. So, that's it guys. Thank you and sana panoorin nyo pa rin yung mga sinishare kong experience ko. So, that's it guys. Ingat and be positive.